And this is the last segment, Dark and Light Side episode 144. May kodigo. May kodigo ako pang ilan na kasi, hindi ko kasi memorize sa dami ng ginagawa ko. Maraming salamat sa lahat ng nagparitual, sa lahat ng magpaparitual pa lang po. Sa gustong gumanda ang 2025 ninyo, sa gusto ninyong malaman kung ano dapat ninyong iwasan sa 2025, magpabook na ho kayo ng full private reading. At kung gusto niyo hong malaman yung kabuuan ng taong 2025, meron ho tayong reading na isa-isahin ho natin bawat buwan. Okay? So, message lang po kayo. Kukuha ako dito ng isa. Protection! Diyos ko! Yung sinasabi ngayon, yung protection talaga. So, ibig sabihin, lahat kayo kailangan ng protection. O, di ba? You are entering a phase where in order for you to be aligned, to be in alignment with your intentions and co-create your best life, you may have to be discerning and say no to many things that have been holding you back in the past. Di ba? Lumabas talaga. So, kung ikaw yung tipo ng tao na maraming pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, 2 days ago, nagbukas na po yung portal na binuksan ng Vatican dahil sa Jubilee Year 2025. So, kung sino yung nakapanood sa live stream noon mismo, ibig sabihin, nahatak na ho kayo ng negative na energy sa pagbukas ng libingan ni Lucifer. Ito yung napapala ng mga tao kakasagap ng balita para mai-content. And then, it will be too late for you to realize na yung intention mo is i-content mo lang. And then, hindi mo pala alam, yung vibrations mo, nilalamon na ng katawan mo. And then, pati ikaw, nalamon na rin ng intentions nila. Because the reason why, kung bakit nila, real talk ha, kung bakit nila ito na live stream, it is easier for everybody to absorb positive energy galing sa viewers. Matik yun. Hihigupin lahat ng swerte ninyo sa buhay. So, kung wala kayong protection, ibig sabihin, buong taon ng 2025, yung iba magkakasakit, yung iba mahihirapan sa buhay, yung iba mawawala talaga ng tuluyan, yung iba maaksidente, yung iba malulugi sa negosyo, what else? Lahat ng negative. Kasi, yun yung goal niya nakawin lahat ng swerte sa buhay. So, the first 4 doors na binuksan ng Santo Papa is okay. Pero the last one is not okay kasi siya yung pasabog. So, ibig sabihin, para kang pinakain, tapos isisilya elektrika ka pala. Ganun. So, kung wala ka pang protection ritual, hindi ka pa nakapagpapareading, gawin mo habang maaga pa para malaman kung kailan ka tatamaan ng kamalasan, kailan ka malulugi, matatalo, iiwanan, tatalikuran, lahat-lahat. Kasi ito yung gusto ko, real talk. No? Lahat ng meron sa social media or lahat ng katulad kong manghuhula, yung sinasabi is mabubuting bagay. Hindi na natin kailangang maghanda kung paano natin tanggapin yung blessings ni God. Hindi na natin kailangang maghanda kung ano yung blessings ni universe na ibibigay sa atin. Yung dapat nating paghandaan, yung journey o yung struggles bago natin matanggap yung blessings. Kasi doon tayo lahat hindi handa Paano mo lalagpasan yung pagsubok para matanggap? Kasi minsan sumusuko na Isang hakbang na lang, bumibitaw pa, 'di ba? So, kung sinasabi ninyo
sa ibang comments sa videos ko na tinatakot ko kayo. Hindi. Hindi ito isang pananakot. Real talk. Isa itong napakagandang warning sa lahat-lahat ng tao na kailangan ang paghanda ninyo yung mga bagay na ayaw ninyo. Huwag niyong paghandaan yung mga bagay na gusto ninyo. Dahil kusang ibibigay yon basta gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Basta wala kang nadedehado, wala kang inaapakan, wala kang pinagsisinungalingan, ibibigay at ibibigay ng Diyos yan. Pero kung napapansin ninyo sa live ko, may mga tao na lumalabas ang baraha at sinasabi gumawa ka ng charity work. Ibig sabihin, hindi ganun kaganda ang performance mo for the last 10 years of your life, real talk. Kaya ka inuutusan ng Diyos na gumawa ng kabutihan sa loob ng 6 na taon. So, the charity, the gift-giving of 6 of Pentacles, na merong Libra sign or merong balance sign sa ibaba, ibig sabihin nun, 6 na taon kang gumawa ng kabutihan bago mo malagpasan ang lahat ng pagsubok. So, ang tanong, paano ka gagawa ng kabutihan kung lagi kang dinidemonyo ng ibang tao, ibang bagay, ibang sitwasyon, ibang lugar? 'Di ba? Ang sagot dyan, you have to be realigned with yourself, you have to create, and you have to manifest. Naiiwasan mo yung mga taong dapat mong iwasan, talikuran ang dapat talikuran, tanggapin ang dapat tanggapin. Para maka-move on ka sa buhay na dapat at gusto mong hatakin or tahakin, ganun. So, di ba? Kasi nasa Jubilee year na tayo eh. Nasa vibrations na tayo ng Jubilee. So, sa nagtatanong din sa akin regarding doon sa lindol na 8.2 na lindol, hindi siya mangyayari sa January, hindi siya mangyayari sa first quarter. Mangyayari siya sa second quarter of 2025, around 3rd week of April onwards. So, yun. Basta, second quarter, third week of April onwards, mangyayari yung 8.2 magnitude na lindol. And then, ano yun eh, yung lindol na yun, galing yun sa pagputok ng bulkan. Tatlong bulkan puputok. Yun. Tapos, syempre, kapag pumutok yun, yung tubig, aangat, magkakaroon ng mga paghampas na malalakas. So, paghandaan nyo, 'di ba? And then, isa sa pinakamagandang paghahanda doon is, kung mahilig kang magbasa ng Biblia, basahin mo, intindihin mo. Wag mong basahin yung salita mismo na nakasulat. Basahin mo ang ibig sabihin ng Diyos sa Biblia. Sa nagsabi na demonyo ako or black yung ginagamit ko, pasensyahan ho tayo. Dahil hindi ako magsasalba ng buhay kung mambabarang ako. Okay? Yung panata ko ho is tumulong magsalba ng buhay. Magsalba ng inosente. Kung ayaw mo maniwala, huwag kang mag-comment. Dahil yung hawak kong panata, may kaakibat na sumbalik. So kahit hindi man ako sumagot, matik yung sumbalik kapag hindi ka nakinig at hindi ka sumunod. So, kung may mata ka, tignan mo. Kung may narinig ka, pakinggan mo. Kung may bibig ka, itikom mo para hindi ka mapahamak sa mga taong kaparehos ko or kapareha ko. Lalong-lalo na sa mga taong may gamit na itim na kapangyarihan. Okay? Disiplina at respeto para maiwasan ang lahat ng disgrasya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-book na lang po kayo ng reading para alam po natin. Okay? Thank you!